Sa isang tahimik na kanto ng Makati, sa loob ng napakalaking business complex, makikita ang isang batang lalaki na madalas nakaupo malapit sa garden ng gusali. Hawak ang isang lumang libro. Siya si Elior Candelaria, 9 na taong gulang, anak ng isang janitor na si Mang Remigio. Sa likod ng kanyang tahimik na anyo ay ang walang humpay na pangarap na maging isang sikat na arkitekto balang araw. Elior, ano na naman yang binabasa mo? Tanong ni Mang Remigio nang datnan niya ang anak sa parehong lugar tulad ng dati. Pa, ito yung libro tungkol sa mga gusali sa Europe. Ang galing nila magdisenyo. Sana makapagtayo rin ako ng ganito balang araw. Sagot ng bata habang sinisiyasat ang bawat pahina. Ang libreng iyon, katulad ng marami niyang binabasa, ay hindi binili kundi kinuha mula sa mga itinapong kagamitan sa opisina. Para kay Elior, ang bawat basurang libro ay kayamanan at ang bawat pahina ay isang hakbang papalapit sa kanyang pangarap. Si Mang Remigio, sa kabila ng pagod sa maghapong paglilinis ng opisina, ay laging nakangiti kapag nakikita ang anak na masigla at puno ng pag-asa. Alam niya ang hirap ng buhay na kanilang pinagdadaanan, ngunit hindi niya ginugulo ang mga pangarap ni Elior. Sa halip, tahimik niyang tinitiis ang pangmamaliit ng mga nakatataas sa kanya sa opisina. Kapalit ng lahat ng iyon ay ang pag-asa na balang araw, ang kanyang anak ay mabibigyan ng mas maayos na kinabukasan. Anak, tandaan mo, hindi importante kung saan ka nanggaling. Ang mahalaga, alam mo kung saan ka papunta. Wika ni Mang Remigio, isang gabi habang inaayos ang lumang uniforme niya. Opo pa, alam ko naman na gusto ko maging arkitekto. Ayoko na pong mamulot ng libro sa basura. Gusto ko may sarili na akong mga libro. Sagot ni Elior habang pilit na nililinis ang isang punit na plano na nakita sa basurahan. Sa araw-araw nilang buhay, hindi maiiwasang mapansin ng iba ang kalagayan ni Elior. Maraming bata sa lugar ang lumalait sa kanya. Binansagan siyang anak ng basahan dahil sa kanyang simpleng kasuotan at sa palagi niyang pagpunta sa tambakan para humanap ng mga bagay na maaring magamit. Ngunit hindi siya pinanghihinaan ng loob. Sa halip, ginawa niyang motibasyon ang mga panlalait para patunayan na kaya rin niyang umasenso. Sa bawat pagtawag sa kanya ng anak ng basahan, iniisip niya ang araw na tatawagin na siyang Arkitekto Candelaria. Sa kabila ng lahat ng ito, may isa pang bagay na laging daladala ni Elior. Isang lumang kwintas na laging nakakubli sa ilalim ng kanyang damit. Binigay iyon ng kanyang ina bago siya pumanaw. Para kay Elior, ang kwintas na iyon ang nagiging lakas niya sa tuwing pakiramdam niya ay wala ng pag-asa. Hindi niya alam kung bakit, pero tila may kakaibang enerhiyang dulot ang kwintas sa kanya. Kapag suot niya ito, tila mas malinaw ang kanyang mga pangarap at mas matibay ang kanyang loob. Isang araw, habang nagbabasa si Elior sa isang tabi, dumaan ang ilang batang kaedad niya. Isa sa mga ito ay si Gelo, na kilala sa pagiging bully. O eto na naman ang anak ng basahan. Ano na namang basura ang binabasa mo dyan? Sabi ni Gelo, habang tawa ng tawa ang kanyang mga kasama. Tumingin lamang si Elior sa kanila at numiti. Mas mabuti nang magbasa ng basura kaysa gumawa ng basura. Ang tapang mo tingnan natin kung matapang ka pa kapag kinuha ko yung libro mo. Sagot ni Gelo at sinubukang hablutin ang hawak na libro ni Elior. Subalit bago pa magawa ni Gelo iyon, dumating si Mang Remigio at mahinahong nilapitan ang mga bata
Huwag niyo naman lokohin ang anak ko. Kung gusto niyo, bigyan ko kayo ng mga libro rin. Maraming librong itinatapon, pwede kayong mamili. Hay, walang kwenta, sabi ni Gelo habang paalis kasama ang kanyang mga kaibigan. Mabuti naman at hindi ka pumatol, sabi ni Mang Remigio kay Elior. Mas maganda nang maging mapayapa kesa sa makipag-away. Pa, hindi ko kailangan patunayan sa kanila ang halaga ko. Sapat na sa akin na alam kong may pangarap akong tinutupad. Sagot ni Elior habang ipinagpapatuloy ang pagbabasa. Lumipas ang mga araw at patuloy na nangarap si Elior. Tuwing gabi bago siya matulog, laging nakapulupot sa kamay niya ang kwintas mula sa kanyang ina. Iniisip niya na balang araw, hindi na siya tatawaging anak ng basahan. Sa halip, magiging isang matagumpay na arkitekto siya na gagawa ng magagandang gusali para sa mga mahihirap na tulad nila. Ipagpapatuloy ko to, Pa. Isang araw, magkakaroon ka ng sarili mong opisina at hindi mo na kailangang maglinis pa. Bulong ni Elior sa sarili habang nakatingin sa punit-punit na plano ng isang gusali. At sa mga sandaling iyon, kahit mahirap ang buhay, lumiliwanag pa rin ang kanyang mundo. Isang tahimik na gabi. Habang sinisinaga ng liwanag ng gasera ang maliit nilang kwarto, iniabot ni Mang Remigio ang isang bagay kay Elior. Ang lumang kwintas na laging nakatago sa loob ng isang pulang supot ng tela. Hindi iyon ordinaryong kwintas, kundi isang simpleng palawit na may nakaukit na selyo ng isang kilalang angkan sa Pilipinas. Ang kanyang asawang si Alisa ang nagbigay nito bago pumanaw. Elior, ani ni Remigio habang dahan-dahang isinusuot sa leeg ng anak ang kwintas. Alagaan mo ito. Ito lang ang naiwan ng nanay mo para sa'yo. Napatingin ang bata sa palawit. Ang mga matay puno ng tanong. Ano po ito, Pa? Ba't ganito yung ukit? Huminga ng malalim si Remigio bago sumagot. Hindi lang basta kwintas ito. May kwento to at may kinalaman sa pamilya ng nanay mo. Pero hindi mo kailangang alamin lahat na yun. Basta tandaan mo, Elior, hindi ito basta palamuti. May dala itong halaga, hindi pera, kundi ang pinagmulan natin. Hindi agad naintindihan ng bata ang kahulugan ng mga salita ng kanyang ama, pero ramdam niya ang bigat ng iniwang tagubilin. Sa mga susunod na taon, itinatago ni Elior ang kwintas sa ilalim ng kanyang damit. Hindi niya alam kung ano ang kahulugan ng mga simbolo o kung bakit mahalaga ito sa kanilang pamilya. Ang alam lang niya, tuwing suot niya ito, parang tumitibay ang loob niya. Sa tuwing napapagod siya, isang sulyap lang sa kwintas ay parang bumabalik ang lakas at pag-asa niya. Isang araw, habang abala siya sa pagdampot ng mga papel mula sa tambak ng basura, nadula siya at nahulog ang kwintas mula sa kanyang leeg. Tumama ito sa sahig at eksaktong napadaan ang isang matandang empleyado ng gusali, si Ginoong Zalby, ang tagapangasiwa ng mga maintenance staff. Agad na napansin ni Zaldy ang kwintas. Natigilan siya at parang namutla habang nakatitig dito. Elior, sambit niya sa basag na boses. Saan mo nakuha to? Napakunot noo ang bata. Sa nanay ko po. Bakit po, Ginoong Zaldy? Hindi sumagot ang matanda. Sa halip, tumalikod ito at mabilis na umalis. Halatang may bigat sa kanyang isip. Naiwan si Elior na nagtatanong sa sarili. Ano bang meron sa kwintas na ito? Bakit ganoon na lang ang reaksyon ni Ginoong Zaldy? Simula noon, naging mas maingat si Elior. Kapag hindi niya kailangang isuot ang kwintas, inilalagay niya ito sa isang kahon at itinatago sa ilalim ng kanyang kutson. Hindi niya alam kung ito ay biyaya o tanganib, pero nararamdaman niya
na may mahalagang tungkuling kaakibat ito. May mga gabing hindi siya nakatulog, kakaisip kung bakit ganoon ang reaksyon ng matandang lalaki. Sa kanyang murang isipan, unti-unting bumubuo ng palaisipan ng kwintas na minsan ay tila nagbibigay lakas at minsan ay nagdadala ng kaba. Tanong niya minsang gabi habang nag-aayos ng mga basahan si Mang Remigio. Bakit kaya namutla si Ginoong Zaldi nung makita ang kwintas ko? Napatingin sa kanya si Remigio. Bahagyang tumigil sa ginagawa. Hindi ko alam, anak, pero baka may alam siya tungkol dito. Minsan kasi ang mga bagay na iniwan ng nanay mo, may mga sikreto. Sikreto? Napaisip si Elior, baka po delikado ito. Baka po may naghahanap sa kwintas na to. Elior, tugon ng kanyang ama. Minsan, kailangan lang maging maingat. Hindi lahat ng mahalaga ay ipinapakita sa lahat. Bantayan mo to, anak. Alagaan mo to. At huwag mo basta-basta idabahagi sa kahit sino. Simula noon, lagi nang bantay sarado si Elior sa kwintas. Tuwing pumapasok siya sa opisina ng kanyang ama, sinisigurado niyang nakatago ito. Kapag nakikipaglaro sa mga bata sa paligid ng building, tinatakpan niya ito ng maigi. Nararamdaman niyang may koneksyon ito sa isang bagay na mas malaki sa kanya, isang kwento o yaman na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Sa kabila ng lahat, patuloy pa rin niyang pinanghahawakan ang simpleng pangarap, ang maging isang arkitekto balang araw. Araw na lumilipas, mas lumalalim ang misteryo ng kwintas. Habang si Elior ay patuloy na nag-aaral mula sa mga itinapong libro at si Mang Remigio ay patuloy na nagtitiis sa hirap ng trabaho, nakabitin sa pagitan ng kanilang ordinaryong buhay ang bigat ng isang lihim na unti-unting nagbubunyag ng sarili. Sa simpleng kwintas na ito, nakasalalay ang sagot sa kanilang tunay na pinagmulan, sa kanilang nakaraan, at marahil sa kanilang kinabukasan. Sa magarang lobby ng gusali kung saan nagtatrabaho si Mang Remigio, madalas maglagi ang tatlong batang negosyante na tila laging nasa itaas ng mundo. Sila ay sina Luis Soriano, Anton Velasco at Crispin Ong, mga anak ng matataas na opisyal ng korporasyon. Halos lahat ng staff ay kilala sila, hindi dahil sa kanilang mga tagumpay, kundi dahil sa kanilang reputasyon bilang mapang-abuso at arogante. Anton, tingnan mo, bulong ni Crispin habang nakatingin sa naglilinis ng sahig. Si anak ng basahan at ang tatay niya, ang sipag o. Halatang punong-puno ng pangungutya ang kanyang tono. Sus, baka wala na naman siyang makain, kaya nagpapakapagod, sagot ni Anton sabay halakhak. Para sa kanila, isang laro lang ang manginsulto ng iba, lalo na't ang pinupuntirya nila ay mga taong di nila ka-level. Si Luis, ang pinakamatapang sa tatlo, ay tumayo mula sa kanilang kinauupuan at sinadyang lumapit sa mag-ama. Tiningnan niya ang sahig na kalilinis lang ni Mang Remigio at walang pasubaling dumura doon. Ang dumi naman dito, parang mas malinis pa yung basahan nyo, sabi niya sabay sulyap kay Elior. Ano bata, magaling ka bang maglinis tulad ng tatay mo? Napansin ni Elior ang pangaasar, pero tulad ng nakasanayan, nagpasyang huwag na lang patulan. Sa halip, itinuloy niya ang pagtulong sa ama, bagamat halata ang pagbilis ng kilos niya para makalayo agad sa tatlong lalaki. Luis, hindi mo pa rin kinakalimutan ang galit mo. Ano? Sabi ni Anton habang nilalaro ang hawak na laptop bag. Laging ikaw ang pinakamatindi sa mga ganito. Bakit hindi? Sagot ni Luis. Bawat makita ko ang kwintas na yan sa leeg ng batang yan, naaalala ko kung anong nangyari sa pamilya namin. Bumigat ang kanyang boses, kaya hindi ako papayag na parang wala lang.
Si Crispin ay natigilan. Kwintas? Anong kwintas ang sinasabi mo? May selyo ng Inares, ani Luis, sabay tango kay Elior. Alam mo na kung ano ang ibig sabihin yan. Hindi makapagsalita sina Anton at Crispin. Hindi nila alam ang buong kwento. Pero batid nila na seryoso si Luis pagdating sa mga bagay na ito. May isang insidente sa nakaraan ng kanilang pamilya. Isang malaking negosyo na dapat sana'y mapupunta sa kanilang ama. Ang nawala dahil sa ang-an ng Inares. At ang simbolo ng Inares ay naroon sa kuntas ng batang binabaliwala nila. Kung ano man ang iniisip mo, Luis, hindi siguro worth it na patulan yung bata, sabi ni Crispin. Pero hindi tumugon si Luis. Sa halip, lalo pa niyang tinapakan ang kalilinis lang na sahig, tila sinasadyang iparamdam ang kanyang otoridad. Nagpatuloy ang araw, habang patuloy sa paglilinis sina Elior at Mang Remigio, napansin nilang sinusundan sila ng tatlo. Tuwing matutulala si Elior sa pag-iisip o magpapahinga sa isang sulok, andoon sina Luis, Anton at Crispin, nakangisig nag-uusap ng pabulong at paminsan-minsang bumabato ng mga insulto. Anak ng janitor, siguro magtatapos ka rin bilang janitor, no? Ani ni Anton nang minsang mahuli nila si Elior na nagbabasa ng libro sa isang tabi. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi bumigay si Elior. Sa halip, lalo siyang naging maingat sa kanyang mga galaw. Sa tuwing mapapansin niya ang mga lalaki, lalo niyang itinatago ang kwintas. Hindi niya alam kung bakit, pero tila mas mahalaga itong hindi makita ng iba, lalo na ni Luis. Sa kabilang banda habang lumilipas ang mga araw, hindi mapigilan ni Luis ang galit. Tuwing nakikita niya si Elior na may suot na kwintas, bumabalik ang alaala ng pagtatalo ng kanyang ama at ng Inares. Sa murang edad, nalaman ni Luis ang tungkol sa kanilang pagkawala ng malaking negosyo. Kahit hindi siya direktang apektado, pinalaki siyang may galit sa pamilyang iyon. Ngayon, tuwing nakikita niya ang bata, parang paulit-ulit na binabalikan siya ng kabiguan ng kanilang pamilya. Hindi tama na basta nalam niyang isuot yan na parang palamuti lang. Ani Luis isang gabi habang nagkikita silang tatlo sa opisina ng kanilang magulang. Walang kaalam-alam ang batang yon sa pinagmulan ng kwintas na hawak niya. Pero hindi mo naman pwedeng kuhanin basta-basta, sabi ni Anton, bahagyang nangangamba. Kung may koneksyon yan sa Inares, baka mas lalong lumaki ang gulo. Tingin mo natatakot ako? Matigas na sagot ni Luis. Hindi na ako papayag na parang wala lang. Hindi na ulit mangyayari yun. Sa mga sumunod na araw, mas naging agresibo ang tatlo. Ngunit kahit na patuloy nilang tinutukso at inaasar si Elior, nanatili itong tahimik at matatag. Alam niyang mas importante ang kanyang pangarap kaysa patulan ang mga insulto. Habang sila ay abala sa kanilang pangmamaliit, si Elior naman ay mas lalong nagpupursige. Wala siyang pakialam sa kanilang mga sinasabi. Ang mahalaga sa kanya ay ang pagtupad sa kanyang pangarap at ang pagprotekta sa isang bagay na alam niyang mahalaga, ang kwintas na iniwan ng kanyang ina. Isang hapon, habang abala ang buong gusali sa kani-kanilang trabaho, umakyat si Elior sa rooftop ng gusali. Laging tahimik doon at doon siya madalas magpunta kapag gusto niyang mag-isip ng malalim. Ang paborito niyang gawin ay magdala ng papel at lapis upang iguhit ang mga pangarap niyang gusali. Isa sa mga disenyo niya ay isang modernong paaralan. Maluwag, puno ng bintana at may espasyong nagbibigay inspirasyon para sa mga batang katulad niya. Habang abala siya sa pagdodrawing, narinig niya ang mga yabag sa likod niya. Hindi niya inasahan na may pupunta rin sa lugar na iyon. Nang lingunin niya, nandoon ang tatlo, si Luis, si Anton,
at si Crispin. Hindi sila mukhang masaya. Sa katunayan, nakakunot ang noo ni Luis at nakangisi naman si Anton. Uy, tingnan mo ma, Anton. Si batang janitor may dream building pa pala, sambit ni Crispin habang tumatawa. Elior, di mo pa rin ba alam na ang lugar mo ay sa sahig, hindi sa drawing? Tumahimik na lang kayo, sagot ni Elior, pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi naman ako nang iistorbo sa inyo. Ngunit hindi pumayag ang tatlo. Nilapitan siya ni Anton at biglang sinunggaban ang papel niya. Tingnan mo nga ito. Akala mo siguro magiging arkitekto ka? Tignan natin kung maganda pa to kapag napunit. At ganoon na ang ginawa ni Anton. Pinunit niya ang papel sa harap ni Elior. Ang mga piraso'y naggalat sa sahig. Nagpanting ang tainga ni Elior. Pero bago pa siya makapagsalita, tinulak siya ni Luis. Tumama ang kanyang likod sa pader at hindi pa natapos doon. Sinipa siya ni Luis sa tiyan, dahilan para mapaupo siya sa sahig. Hawak ang sikmura habang napapapikit sa sakit. Huwag na huwag kang magkakamaling sumagot sa amin, banta ni Luis. Walang silbi ang pangarap mo, isa kang wala. Sa pagkakahulog niya sa sahig, lumantad mula sa kanyang damit ang matagal na niyang itinatagong kwintas. Agad na tumigil si Luis sa galaw niya. Halata sa mukha niya ang biglang pagbabago. Mula sa galit naging takot. Tumitig siya sa kwintas nang hindi kumukurap. Ang kanyang panga ay bahagyang bumuka. Para bang may napagtanto siyang isang bagay na matagal nang nakatago. Luis, anong problema mo? Tanong ni Anton habang nakatingin din sa kwintas. Bakit parang natulala ka? Ngunit hindi nakasagot si Luis. Nanatili lang siyang nakatitig sa kwintas. Ang kanyang mga kamao bumitaw sa higpit. Sa kabila ng sakit sa tiyan, napansin ni Elior ang reaksyon ni Luis. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang namutla ang lalaki. Pero bago pa niya magamit ang pagkakataong magtanong, hinatak siya ni Anton palayo. Wala kang karapatang isuot yan, sigaw ni Anton. Ang galit ay tila pagtakip sa tila kakaibang reaksyon ni Luis. Huwag mong hawakan yan, biglang sabat ni Luis. Umalis na tayo. Sa unang pagkakataon, tila nawala ang tapang ni Luis. Hinila niya si Anton at Crispin papalayo sa rooftop. Naiwan si Elior na nakahandusay. May bahagyang pagkalito at takot sa mga nangyari. Nakaalis na ang tatlo, pero iniwang nag-iiwan ng mas maraming tanong si Elior kaysa sagot. Unti-unti siyang tumayo. Hawak pa rin ang kanyang tiyan, habang pinulot ang mga piraso ng pinunit na papel. Ang kwintas ay nakalaylay pa rin sa kanyang leeg. Wala siyang ideya kung bakit ganoon ang reaksyon ni Luis. Pero alam niyang may koneksyon ito sa isang bagay na mas malalim. Sa pagkakataong iyon, mas ninais niyang alamin ang pasaysayan ng kwintas na ito. Bakit sila natakot? Tanong niya sa sarili habang naglalakad paalis ng rooftop. Ang naramdaman niyang takot sa unang pagkakataon ay napalitan ng isang matinding pagnanais na malaman kung ano ang lihim na nagtatago sa simpleng palawit na iyon. Noong panahon ng kanyang kabataan, si Alisa Yanares ay itinuring na isa sa mga pinakamagandang dilag sa kanilang pamilya. Nakilala sa pagiging isa sa pinakamalalaking real estate developers sa Pilipinas. Siya ang panganay na anak ng pamilyang Yanares, tagapagmana ng malawak na empire ng mga lupa, gusali at mga negosyo na lumago sa loob ng maraming dekada. Maliban sa kanyang angking ganda, si Alisa ay likas ding mabait at mapagmahal. Ngunit sa kabila ng kanyang nakalulugod na personalidad, siya ay naipit sa isang masalimuot na kapalaran.
ang maagang pakikipagkasundo sa isang lalaking hindi niya minamahal. Si Don Hector Soriano, isang kilalang negosyante at may-ari ng maraming plantasyon at pabrika, ay ang napiling mapapangasawa ni Alisa. Isang kasunduan ang niluto ng kanilang mga pamilya. Isang alyansa upang palakasin pa ang kapangyarihan at impluensya ng kanilang mga angkan. Hindi ito tinanggap ng maluwag ni Alisa, lalo't napansin niyang si Don Hector ay may magaspang na pag-uugali at masyadong materyalistiko. Sa kanyang mga mata, walang pag-ibig na namumuo, isang relasyon na wala ni bahid ng kaligayahan. Habang lumalapit ang araw ng kanilang kasal, naramdaman ni Alisa ang lumalalang pagkakulong. Doon niya nakilala si Mang Remigio, isang tahimik ngunit mabuting janitor sa isa sa mga gusali ng Inares. Si Remigio, bagamat simple lamang ang pamumuhay, ay may malalim na pananaw sa buhay at pag-ibig. Palagi niyang binibigyan ng oras si Alisa upang makausap, makinig at maipadama na may isang tao na tunay na nagmamalasakit sa kanya. Hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil sa kung sino siya bilang tao. Hindi nagtagal, napalapit si Alisa kay Remigio, at sa kabila ng agwat ng kanilang estado sa buhay, natutunan niyang mahalin ito. Ito ang totoo, Rem, ani Alisa sa isang lihim na pagkikita nila. Ayoko na sa buhay na ito. Ayoko nang sundin ang gusto nila. Gusto ko ng simpleng buhay, malayo sa mga mata ng mga mapanghusgang tao. Hindi ko masisisi kung bakit gusto mong umalis, sagot ni Remigio. Pero alam mo ba kung ano ang maaaring mangyari kung tumakas ka? Oo, alam ko. Pero handa akong harapin ang lahat. Hindi ko na kaya, Rem. Mas gugustuhin kong mawalan ng yaman kaysa mawalan ng kalayaan. At iyon na ang ginawa nila. Isang gabi bago ang araw ng kasal, si Alisa at Remigio ay tumakas. Umalis sila sa magarbong tahanan ng mga Yanares. Iniwan ang marangyang buhay upang maghanap ng payapa at tahimik na pamumuhay. Tumungo sila sa probinsya, nagtago sa isang maliit na nayon kung saan si Alisa ay muling nakadama ng kalayaan. Hindi nagtagal, nagpakasal sila at nagbunga ng kanilang pagmamahalan, si Elior. Ngunit ang kaligayahan nila ay may kapalit. Dahil sa ginawa ni Alisa, itinakwil siya ng pamilyang Yanares. Pinutol ng kanyang mga magulang ang anumang siporta, pati na rin ang kanilang komunikasyon. Isang ganap na estranghero si Alisa sa pamilyang dating kanyang kinabibilangan. Sa kabila nito, hindi siya nagsisi. Sabi niya kay Remigio, "Mas mahalaga sa akin ang buhay na ito, ang pamilya nating tunay, kaysa lahat ng yaman na iniwan ko." Naging simple ang buhay nila. Si Remigio ay patuloy na nagtrabaho bilang janitor, habang si Alisa ay tumulong sa komunidad. Tinuruan nilang magpakumbaba at magpursige si Elior, na sa murang edad pa lang ay nagpapakita na ng talino at talento sa pagguhit ng mga gusali. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang sakit na naging sanhi ng maagang pagpanaw ni Alisa. Bago siya namatay, ipinasa niya kay Remigio ang kwintas, ang tanging naiwan mula sa kanyang dating buhay. "Ibigay mo ito kay Elior sa tamang panahon," utos niya. Sa likod ng kwintas na ito, may nakaukit na selyo. Kung sakaling dumating ang araw na kailangan niya ng tulong, dalhin niya ito sa legal na tagapag-ingat ng testamento ng Yinares. Sa ilalim ng batas, ang selyo ng Yinares ay magbubunyag ng karapatan niya sa mana ko. Hindi ko man nais na maging sakim, pero dapat makuha niya ang nararapat para sa kanya. Namatay si Alisa na may ngiti sa kanyang labi, kahit pa ang kanyang iniwang pamilya ay nakatira lamang sa isang maliit na barong-barong. Para kay Alisa, mas mahalaga ang pagmamahal at dangal kaysa sa lahat ng materyal na bagay. Habang lumalaki si Elior,
Walang kamalay-malay sa kanya ang buong istorya ng kwintas. Sa tuwing titingnan niya ito, ang naaalala lamang niya ay ang halakhak ng kanyang ina, ang malambing na tinig nito at ang masasayang araw na magkasama silang tumutulong sa mga nangangailangan. Para kay Elior, ang kwintas ay simbolo ng pagmamahal ng kanyang mga magulang. Hindi niya alam na sa likod nito ay isang piraso ng kanyang pinagmulan, isang susi sa isang kayamanang iniwan ni Alisa, hindi lang para sa kanya, kundi para sa kanyang hinaharap. Sa kabila ng hirap na dinaranas nina Elior at Mang Remigio, patuloy pa rin silang namuhay ng tahimik at masikap. Ngunit hindi nakaligtas ang mag-ama sa mapanirang dila ng mga taong may galit sa kanila. Isang araw, kumalat na lamang ang tsismis sa buong gusali. Mula sa mga kainan sa ground floor hanggang sa mga opisina sa itaas, na si Elior daw ay isang magnanakaw. Ayon sa tsismis, di umano'y palaging nakikitang gumagala ang bata sa opisina, kunwari naglilinis. Ngunit talagang naghahanap ng pagkakataon upang makakuha ng mga mamahaling bagay. Alam mo ba, bulong ng isang receptionist sa kanyang pasamahan, yung anak daw ng janitor, nahuli raw dati na may kinukuha sa isang drawer. Kaya siguro andito sa gusali para manlimos. Nakakaawa, pero nakakatakot din. Nagbunga ang mga ganitong kwento ng pagkakahiwalay kay Elior sa ibang bata at maging sa mga empleyado. Sa bawat hakbang niya sa hallway, nararamdaman niya ang mga matang mapanuri, ang mga bulong-bulungan at ang pag-iwas sa kanya. Pero sa halip na masiraan ang loob, tinanggap niya ang hamon ng may dignidad, patuloy na nagtatrabaho kasama ang ama at hindi pinapansin ang mga paninirang puri. Sa kabilang banda, si Luis at ang kanyang grupo ang panunahing pinagmulan ng tsismis. Hindi nila pinalampas ang pagkakataong maipakalat ang maling impormasyon tungkol kay Elior. Ginamit nila ang impluwensya ng kanilang mga magulang upang sugurin si Mang Remigio at hilingin sa pamunuan ng gusali na tanggalin ito sa trabaho. Isang araw, humarap si Mang Remigio sa property manager at dito nalaman niya na may reklamo raw mula sa ilang tenants tungkol sa kanya at sa kanyang anak. Mr. Candelaria, simula ng manager habang sinusuri ang ilang papel, may natanggap kaming sumbong na ang iyong anak ay nagiging sanhi ng kaguluhan. Sinasabi rin ng ilang tenants na bata hindi na safe para sa kanila ang manatili sa building kung palaging gumagala ang bata. Halata ang pag-aalinlangan sa boses ng manager, pero dahil sa pressure mula sa mga tenants, kinailangan niyang ipatawag si Mang Remigio. Sa kabila ng lahat, nanatiling kalmado si Mang Remigio. Hindi po totoo ang mga paratang na yan. Ang anak ko, masipag yan sa pag-aaral at tumutulong lang siya sa akin dito. Wala po siyang ginagawang masama. Ngunit Mr. Candelaria, kung magpapatuloy ang reklamo, baka mapilitan kaming magbigay ng disciplinary action, wika ng manager, bago magbigay ng pasensyosong ngiti. May oras ka pa upang ayusin ito. Bagamat nasaptan sa mga bintang, hindi nawala ang tiwala ni Mang Remigio sa hustisya. Kaya't kinausap niya ang isang dating kakilala, si Attorney Magno Tejada. Matagal nang hindi nagkikita sina Remigio at Attorney Tejada mula nang pumanaw si Alisa. Pero alam niyang siya lamang ang maaaring magbigay ng tamang payo. Tinungo niya ang maliit na opisina ng abogado na matatagpuan sa isang lumang gusali sa Maynila. Magno, bumad ni Remigio nang buksan ng abogado ang pinto. Matagal na tayong hindi nagkita. Remigio, ikaw nga? Bati ni Magno, hindi maitago ang gulat. Anong maitutulong ko sa iyo? Ipinakita ni Mang Remigio ang kwintas kay Attorney Tejada, dahilan upang biglang manigas ang abogado. Ito ba ang kwintas na iniwan ni Alisa? Tanong ni Tejada, halatang hindi makapaniwala.
Nang makita ang selyo sa kwintas, tila may bumalik na alaala sa kanya. Oo, sagot ni Remigio. Pero ngayon, may mga taong gustong tanggalin ako sa trabaho. At may mga bintang na nilalabas laban sa anak ko. Hindi ko na alam ang gagawin. Remigio, ani Magno habang hawak ang kwintas. Alam mo ba kung ano ang nasa harap mo? Hindi ito ordinaryong alahas. Ang selyo nito ay may kaugnayan sa testamento ni Alisa. Kung ito ay maipakita sa korte, maaaring mapatunayan ang karapatan ni Elior sa iniwang mana ni Alisa mula sa pamilyang Inares. Nagpanting ang tainga ni Mang Remigio. Ibig mong sabihin, may karapatan si Elior sa yaman ng Inares? Hindi lang karapatan, sagot ni Tejada, kundi isang responsibilidad na protektahan ang pamanang iyon. Pero kailangang maging maingat si Elior. Kung ang kwintas na ito ay malaman ng maling tao, maaaring ilagay siya sa panganib. Sa payo ni Attorney Tejada, pinili nilang tahimik na iayos ang sitwasyon. Ipinaabot nito ang kanyang intensyon na tulungan ang mag-ama sa pamamagitan ng tamang legal na proseso. Nagbigay siya ng babala. Remigio, huwag mong ipagsasabi ang tungkol sa kwintas. At Elior, ani Tejada nang kausapin niya ang bata sa kanilang bahay. Maging maingat ka. Huwag mo munang alisin ang kwintas mula sa iyo, pero huwag mo rin itong ipapakita kahit kanino. Opo, Attorney Tejada, sagot ni Elior. Ano po bang gagawin nila kung malaman nila? Maaari nilang gamitin ito para itulak kang hindi makarating sa legal na edad. Kapag hindi ka umabot doon, masisira ang testamento at mawawala ang karapatan mo. Kaya't mag-ingat ka, Elior. Simula noon, naging mas maingat si Elior at si Mang Remigio. Bagamat patuloy ang paninira ng mga kontrabida, tiniis nila ito at hinayaan ng hustisya ang magtama ng lahat. Habang pinangangalagaan ni Attorney Tejada ang kanilang kaso, natutunan nilang magtiwala na balang araw, mabibigyan din ng katarungan ang kanilang pamilya. Matapos makatanggap ng tulong mula kay Attorney Tejada, nagkaroon ng pagkakataon si Elior na magpatuloy sa pag-aaral. Na-i-enroll siya sa isang pampublikong science high school. Bagay na para kay Mang Remigio ay tila isang pangarap na hindi nila inaakalang matutupad. Sa kabila ng mga hamon na hinarap nila sa trabaho at sa mga paninirang puri ng ibang tao, muling nagliwanag ang kanilang pananaw sa hinaharap. Nang unang araw ni Elior sa paaralan, inisip niya kung paano makakibagay sa bagong kapaligiran. Sa kanyang isip, bago na ang lugar na ito, pero luma pa rin ang kwento. Anak pa rin ako ng janitor, at siguro ganoon pa rin ang tingin nila sa akin. Agad niyang napansin ang kakaibang turing ng ilang estudyante. May mga grupo ng bata na tumitingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Tila sinusuri ang bawat galaw niya. Naririnig niya ang bulungan nila, ang tahimik na tawa sa likod ng kanyang mga hakbang. Kahit wala naman silang sinasabi ng harap-harapan, naramdaman ni Elior na hindi siya kaagad tinanggap. Dahil sa kanyang pinagmulan at sa simpleng damit na isinusuot niya, maraming nagdalawang isip na makipagkaibigan sa kanya. Isang araw, habang kumakain siya ng tanghalian sa kantina, may narinig siyang boses mula sa likod. "Uy, ikaw ba yung bagong estudyante? Parang hindi ka bagay dito." Wika ng isang batang lalaki na tinawanan ng mga kasama niya. Hindi na sumagot si Elior. Patuloy lamang siyang kumain at sinubukang wag magpaepekto. Ngunit hindi ito nakalampas sa mata ni Ma'am Levina, ang guro nila sa mathematics. Sa pagitan ng klase at pamamahala sa mga estudyante, napansin ni Ma'am Levina na tila laging tahimik si Elior at bihirang makihalubilo. Isang araw tinawag niya ito sa kanyang opisina. "Elior,
bungad niya habang inaayos ang mga libro sa kanyang mesa. Kumusta ka? Napansin ko na hindi ka gaanong nakikisalamuha sa mga kaklase mo. Ma'am, okay naman po ako, sagot ni Elior, bagamat halatang nahihiya. Hindi lang po ako sanay sa ganitong lugar. Alam mo, ani Ma'am Levina, hindi madali ang maging bago sa isang lugar, lalo na kung ramdam mo na iba ang tingin ng mga tao. Pero tandaan mo ito, ang halaga mo ay hindi nakabase sa tingin ng iba. Ikaw ang magpapakita kung gaano pa kahusay at kagaling. Napaisip si Elior sa sinabi ni Ma'am Levina. Simula noon, napansin niyang hindi lamang siya basta tinutulungan ng guro sa mga leksyon. Tinuturuan din siya ng disiplina, tapang at kumpiyansa sa sarili. Kapag may pagkakataon, ipinapakita ni Ma'am Levina ang mga halimbawa ng matagumpay na tao na nagmula sa mahirap na kalagayan pero nagtagumpay dahil sa kanilang sipag at talino. Elior, sabi niya minsang nasa klase, alam mo ba ang kwento ni Antoni Gaudi? Isa siyang kilalang arkitekto sa Spain. Hindi siya nagmula sa mayamang pamilya, pero dahil sa kanyang galing at dedikasyon, nagawa niyang maging isa sa pinakadakilang arkitekto sa kasaysayan. Ang mga ganitong kwento ang unti-unting nagbigay inspirasyon kay Elior. Nagsimula siyang magpakita ng talino sa mga proyekto sa paaralan. Sa kanilang subject na design and technology, palaging kakaiba ang kanyang mga likha. Sa bawat assignment na may kinalaman sa pagguhit ng plano ng mga gusali, napapansin ng kanyang mga guro ang kanyang husay. Dito niya nasimulang maipakita ang kanyang likas na talino sa architecture at engineering. Elior, sabi ni Ma'am Levina isang araw, bakit hindi mo subukang sumali sa citywide design contest? Alam kong magaling ka. Baka ito na ang pagkakataon mong maipakita sa lahat ang kakayahan mo. Ma'am, sigurado po ba kayo? Tanong ni Elior, tila nagdadalawang isip. Ang dami pong mas magaling sa akin. Sigurado ako, sagot ng guro. Nakatingin ang diretso sa mga mata ni Elior. At ang tanging kalaban mo ay ang sarili mong takot. Naisip ni Elior ang sinabi ni Ma'am Levina. Sa gabing iyon, kinuha niya ang kanyang mga lumang sketchpad. Pinuklat niya ang mga plano ng gusali na matagal na niyang inilalagay sa isang sulok. Kinuha niya ang lapis at sinimulan niyang buuin ang kanyang disenyo. Isang futuristic pero eco-friendly na paaralan na magbibigay ng mas komportabling espasyo para sa mga mag-aaral na tulad niya. Sa bawat stroke ng kanyang lapis, ramdam niya ang inspirasyong dulot ng kwintas na nakasabit sa kanyang leeg. Para bang binibigyan siya nito ng lakas upang tapusin ang kanyang obra. Sa mga araw na sinundan, pinaghusayan pa niya ang kanyang disenyo hanggang sa dumating ang araw ng contest. Sa venue ng Citywide Design Contest, napansin ni Elior ang iba't ibang kalahok mula sa iba't ibang paaralan. Maraming nagdala ng magagarang mock-up models. May ilan pang ang dumating na may mga profesional na rendering tools. Ngunit si Elior, tangan lamang ang kanyang simpleng blueprint at mga lapis, ay nanatiling kalmado. Ma'am Levina, tanong niya bago pumasok sa hall. Kaya ko po ba ito? Ngumiti ang guro. Kaya mo, Elior. Tandaan mo, hindi importante ang gamit. Ang mahalaga ay ang nilalaman ng disenyo mo. At ang disenyo mo ay may puso. Sa sandaling iyon, napuno ng tapang ang puso ni Elior. Habang nakikita ang iba't ibang disenyo, alam niyang hindi siya matatalo ng takot. Dahil sa bawat linya ng kanyang blueprint, naroon ang kwento ng isang batang minsang hinusgahan, ngunit patuloy na lumaban para sa kanyang pangarap. Sa kabila ng lahat ng kanyang pag-aalala at kaba, natapos ni Elior ang kanyang presentasyon sa Citywide Design Contest. Ang kanyang disenyo ay isang makabagong paaralan na sinadyang magmukhang malapit sa kalikasan.
May mga solar panel sa bubong, malalawak na bintanang nagpapapasok ng natural na liwanag, at mga open space para sa mga mag-aaral na magtutulungan at magpapalitan ng ideya. Habang pinapanood ng mamahurado ang kanyang maayos na guhit at naririnig ang kanyang mga paliwanag, hindi maiwasang mapansin ng lahat ang taimtim niyang dedikasyon. Sa dulo ng araw, sa harap ng maraming tao, inanunsyo ang nanalo. Ang first place ay nakuha ng disenyong hindi lang moderno, kundi makabuluhan para sa mga kabataan at sa kalikasan. Ang nanalo ay si Elior Candelaria. Napanganga si Elior. Para bang hindi totoo ang mga salitang narinig niya. Umalingaw-ngaw ang palakpakan sa paligid, at ilang sandali pa ay naramdaman niyang hinihila na siya papunta sa entablado. Nang makita niya si Ma'am Levina sa gilid ng crowd, napuno ang kanyang puso ng pasasalamat. Nakita niya rin ang ilang guro at estudyante mula sa kanilang paaralan na masayang-masaya sa kanyang tagumpay. Sa mismong event na iyon, habang iniaabot kay Elior ang tropeo at sertipiko, may isang matandang lalaki na tahimik na nanonood mula sa likuran ng hall. Nakasuot ito ng maayos na suit, may maliit na pares ng salamin at nakangiti habang pinagmamasdan ang binata. Siya si Engineer Mateo Del Fierro, isa sa mga kilalang developer ng bansa, na minsan nang naging kaibigan ng ina ni Elior, si Alisa Yineres. Nang matapos ang seremonya, nilapitan ni Enger Mateo si Elior. "Napakahusay ng disenyo mo, iho," sabi niya, at agad na nagpakilala. "Ako si Mateo Del Fierro, isang civil engineer at developer. Kung maaari, gusto kong malaman kung saan ka natutong magdisenyo ng ganito kagaling." Namula si Elior sa hiya. Sir, wala po akong formal training. Natuto lang po ako sa mga libro at sa guidance po ng mga guru ko." "Kung ganon, lalo akong humanga. Ang talento mo ay bihira," sagot ni Mateo. "Alam mo ba kung bakit kilala ko ang pangalan mo? Kakilala ko ang nanay mo noon." Nagulat si Elior. Hindi niya inasahan na may makakaalala pa sa kanyang ina. "Talaga po? Anong klaseng kakilala?" "Magkaibigan kami noong nag-aaral pa kami sa unibersidad. Nasa parehong kurso kami noon. Hindi ko akalaing magkakaroon siya ng anak na kasing talented mo," sabi ni Mateo. Bakas sa mukha niya ang alaala ng nakaraan. Hindi nagtagal, inalok ni Ender Mateo si Elior ng scholarship sa isang prestihiyosong academy para sa architecture. "Sayang naman ang talento mo kung hindi mo itutuloy," aniya. "Alagaan natin ang kakayahan mong ito. Gusto kong suportahan ang edukasyon mo." "Huwag kang mag-alala. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa tuition o ibang gastusin." Halos hindi makapaniwala si Elior. "Si Sir, totoo po ba yan? Para po ba sa akin talaga yan?" Ngumiti si Mateo. "Oo, iho. At alam kong susuportahan din ito ng nanay mo kung andito siya." Ang balitang ito ay mabilis na kumalat sa kanilang paaralan, pati na rin sa gusaling pinagtatrabahuhan ni Mang Remigio. Lahat ng kakilala nila ay masayang-masaya sa tagumpay ni Elior. Lahat maliban sa 3 negosyanteng matagal nang nanlilibak sa kanya. Si Luis Soriano, Anton Velasco at Crispin Ong ay labis na naiinis sa bagong nalamang balita. Sa paningin nila, hindi katanggap-tanggap na ang isang anak ng janitor ay umaangat mula sa kanyang kalagayan. Para kay Luis, mas lalo itong nagdala ng pangamba. Alam niya na ang kwintas na suot ni Elior ay konektado sa isang malawak na mana. At habang nakikita niyang umuunlad ang bata, natatakot siyang baka sa huli ay makuha ni Elior ang mga ari-ariang matagal nilang inaangkin bilang para sa kanilang pamilya. "Luis," ani ni Anton, "kung hindi natin siya papansinin, baka makalimutan din ng lahat na anak lang siya ng janitor."
Hindi ito ganun kasimple, sagot ni Luis. Ang mukha'y seryoso. Kapag napatunayan niyang may karapatan siya sa mana, lahat ng pinaghirapan ng pamilya ko mawawala sa isang iglap. Ngunit sa kabila ng kanilang galit at selos, walang makakapigil sa momentum na nabuo ni Elior. Lahat ng tagumpay na kanyang natatamo ay bunga ng kanyang sariling pagsisikap, hindi ng kanyang pinagmulan. Habang patuloy na umaangat, natutunan ni Elior na hindi niya kailangang magpaliwanag sa mga taong hindi naman naniniwala sa kanya. Sa halip, ginawa niyang inspirasyon ang bawat hamon. Alam niyang bawat hakbang ay papalapit sa kanyang layunin. Sa kabila ng lahat, nanatiling nakatayo si Elior. Pinanghahawakan ang kwintas na iniwan ng kanyang ina at patuloy na nilalabanan ang anumang balakid sa kanyang landas. Isang maaliwalas na umaga nang makatanggap si Elior ng tawag mula kay Attorney Tejada. Bagamat bihira lang mangyari, alam niyang ang bawat tawag mula sa abogado ay mahalaga. Kaya't agad siyang nagtungo sa opisina nito, dala ang hindi maipaliwang na kaba at pananabik. Pagpasok niya sa maliit ngunit maayos na tanggapan, sumalubong sa kanya si Attorney Tejada na may seryosong ekspresyon. Elior, maupo ka, ani ng abogado, sabay turo sa upuan sa harap ng kanyang lamesa. Nang makaupo si Elior, inilabas ng abogado ang isang maliit na USB drive. May ipapakita ako sa iyo at gusto kong maging handa ka. Ano po ito, Attorney Tejada? Tanong ni Elior, halata ang kunot sa noo. Nagbuntong hininga si Tejada bago isinalang ang USB sa kanyang computer. Ito ang naiwan ng ina mo bago siya pumanaw. Isang video confession. Hindi na nakapagsalita si Elior. Ang tanging naririnig niya ngayon ay ang tunog ng playback button na pinindot ni Tejada. Biglang bumungad sa screen ang mukha ng kanyang ina, si Alisa Henares. Bagamat bahagya ng mahina ang kanyang boses, malinaw ang kanyang mga salita. Elior, anak, nagsimula si Alisa sa video. Ang mga matay nakatingin ng diretsyo sa kamera. Kung pinapanood mo ito, nangangahulugan na hindi ko na nasabi sa iyo ng personal ang lahat. Ngunit nais kong malaman mo ang katotohanan tungkol sa ating pamilya. Habang nagpapatuloy ang video, inilahad ni Alisa ang lahat. Kung paano siya lumaki bilang tagapagmana ng Henares Estate, ang lawak ng kanilang lupain at ang mga ari-arian na dapat sanay mapupunta sa kanya. Ngunit dahil tumanggi siyang sumunod sa mga patakaran ng pamilya, lalo na ang pagpapakasal kay Don Hector, itinakwil siya ng angkan. Sa kabila nito, pinili niya ang pagmamahal kay Mang Remigio, ang simpleng buhay at ang kalayaan sa buhay na diktado ng yaman at impluensya. Ngunit anak, wika ni Alisa sa video, ikaw ang lehitimong tagapagmana ng Henares Estate. Ikaw lamang. Ang kwintas na iniwan ko ay hindi lamang alaala. Ito ay simbolo ng iyong karapatan, ng iyong pinagmulan. At ngayon, oras nang malaman mo ang totoo. Napatingin si Elior kay Tejada, na tahimik na pinapanood ang video kasama niya. Wala siyang masabi. Tila hindi pa ganap na tumatalab sa kanya ang narinig. Bumalik ang atensyon niya sa screen nang muling magsalita si Alisa. Nasa kamay ng abogado ko ang testamento, patuloy ng ina. Ang dokumentong ito ay magpapatunay ng iyong karapatan. Dalhin ito sa korte kung kinakailangan. Ngunit tandaan, anak, huwag kang bibitaw. Labanan mo ang lahat ng susubok umagaw nito sa iyo. Pagkatapos ng video, tahimik na umupo si Elior. Halos hindi makapagsalita. Sa wakas, nilabas ni Attorney Tejada ang isang selyadong envelope. Ito ang testamento, Elior. Ito ang magpapatunay ng lahat ng sinabi ng ina mo. Hinahanda na natin itong ihain sa korte. Hindi pa man tuluyang naintindihan ni Elior ang bigat ng lahat. Naisip niya ang mga nangyaring pambubugbog,
ang paninira at ang panlalait sa kanya. Ngayon nalaman niya na ang kwintas na palaging nakasabit sa kanyang leeg ay simbolo ng isang mas malaking laban. Lumipas ang ilang araw at inihain ni Atty. Tejada ang testamento sa korte. Dumaan ang proseso sa masusing pag-aanalisa ng mga dokumento. Lumabas ang balitang ito sa media, dahilan para makuha ang atensyon ng publiko. Hindi nagtagal, dumating ang isang gabi na halos sumubok na sa tibay ng loob ni Elior at ng kanyang tagapagtanggol. Sa kalaliman ng gabi, habang nagpapahinga si Elior at ang kanyang ama, may narinig silang mga kaluskos mula sa labas. Agad silang bumangon at sumilip sa bintana. May 3 lalaki na tila may hinahanap sa paligid ng bahay. Hawak ni Elior ang kanyang kwintas, mahigpit ang kapit, habang bumubulong, "Paano pong gagawin natin?" Bago pa makapasok ang mga lalaking iyon, biglang dumating ang mga kasamahan ni Engineer Mateo Del Fiero, kasama ang ilang miyembro ng media na naalerto sa sitwasyon. Dahil dito, mabilis na umatras ang mga tauhan ni Don Hector, halatang takot na mahuli sa akto. Sa pulong ng media at legal na proteksyon mula kay Mateo, nailigtas ang mga dokumento. Nalaman nilang may plano palang nakawin ang mga ito upang mapigilan ang pag-usad ng kaso sa korte. Mula noon, mas naging maingat si Elior sa bawat galaw. Sa likod ng bawat hakbang, hawak niya ang kwintas na hindi lamang alaala ng kanyang ina, kundi ang simbolo ng isang karapatang patuloy niyang pinanghahawakan. Sa kabila ng panganib, lalo siyang tumibay. Alam niyang malapit na niyang makamit ang hustisyang ipinangako ng kanyang ina. Sa harap ng maraming tao at umiilaw na mga kamera, tinipon ang isang press conference sa tanggapan ng isang prestihiyosong law firm sa Makati. Isang mahabang lamesa ang nasa gitna ng silid, pinalibutan ng media, legal representatives at ilang importanteng personalidad mula sa business sector. Sa sentro ng lahat, naroon si Luis Soriano at ang kanyang ama, si Don Hector. Parehong seryoso at halatang hindi komportable sa mga pangyayari. Tawagin na natin si Mr. Hector Soriano at ang kanyang anak na si Luis para linawin ang mga tanong na bumabalot sa issue ng Inares Estate, wika ng moderator ng press conference. Naumupo sa tabi ng mga abogado ng magkabilang panig. Dumiretso ang mga kamera kay Don Hector na may suot na maayos na suit at nakasalamin. Sa kanyang tabi, si Luis, hindi maipinta ang mukha, halatang iritado sa sitwasyon. Sa unang pagkakataon, hinarap nila ang publiko at ang media tungkol sa kontrobersyal na kwintas na naging sentro ng kaso. Mr. Soriano, panimula ng isang mamamahayag, ano po ang masasabi ninyo tungkol sa sinasabing koneksyon ng kwintas na hawak ni Elior Candelaria sa Inares Estate? May kaugnayan po ba talaga ang kwintas na ito sa inyong pamilya? Napabuntong hininga si Don Hector. Lumapit siya sa mikropono at sa mabagal na tinig sinabi, ang kwintas na yon ay bahagi ng Inares legacy. Matagal na itong nasa pamilya nila Alisa. At oo, kinikilala ko na ang kwintas na yon ay simbolo ng karapatan ni Alisa at ng kanyang anak sa ilang ari-arian ng Inares Estate. Nagkagulatan ang mga reporter. Nag-flash ng sunod-sunod na kamera ang mga photographer. Halatang hindi inaasahan ng marami ang direktang pag-amin na ito mula sa isang tulad ni Don Hector. Ngunit bago pa matuwa ang panig ni na Elior at Atty. Tejada, biglang humirit si Luis na halos hindi nakatiis sa kanyang kinauupuan. Pero hindi ibig sabihin ito ay kusang ibibigay na lang namin ang yaman. Hindi ganun kadali. Hindi porket hawak niya ang kwintas, siya na ang may karapatan sa lahat. Maraming bagay ang dapat isaalang-alang. Pinalingan siya ng reporter. Mr. Luis Soriano,
Ibig niyo bang sabihin na may ibang usapin pa tungkol sa mana? May posibilidad bang hindi kayo sang-ayon sa ipinamana ng pamilya ni Alisa? Tumikhim si Luis at halatang pinipigilan ng inis. Ang sinasabi ko lang, kailangang tingnan ng mabuti ang lahat ng dokumento. Hindi porket nagpakita siya ng kwintas ay sapat na iyon para makuha ang buong estate. Napansin ng lahat ang kakaibang tono ni Luis. Isa pang mamamahayag ang nagtanong, Mr. Soriano, mukhang kilalang kilala niyo po ang kwintas. Posible bang ito rin ang dahilan kung bakit nag-iba ang reaksyon niyo noong una niyo itong makita sa publiko? Hindi agad nakasagot si Luis. Bahagyang ngumiti, ngunit halata ang pilit. Kilala ko ang kwintas dahil sa kuwento ng pamilya. Pero iba ang alalahanin ko ngayon. Ang issue ay kung paano ito makakaapekto sa kumpanyang pinaghirapan naming itayo. May mga usaping legal at kontraktual na dapat masusing pag-aralan bago ang anumang desisyon. Kasunod nito, inilabas ng kampo ni na Hector Soriano ang balitang magsasampa sila ng counterclaim sa korte. Gumamit sila ng malalaking pangalan mula sa kanilang kumpanya at business connections upang suportahan ang kanilang posisyon. Inangkin nila na ang mga dokumentong ipinakita ni na Attorney Tejada ay dapat pang patunayan sa mas masusing legal na proseso. Hindi ito simpleng usapin ng pagkakaroon ng kwintas. Pahayag ng abogado ng Sorianos. Ang estate ay hindi lamang sa pangalan. Ang usapin ng pag-aari, mga kontrata at kasaysayan ng pamumuhunan ng pamilyang Soriano ay kailangang kilalanin din. Dahil dito, lalo pang lumaki ang tensyon. Pati ang business community ay nakialam na rin. May mga pumanig sa kampo ng Sorianos. Nag-aalala na baka ang ganitong kaso ay magdulot ng presidente na magpapahina sa mga kasalukuyang pamantayan sa pamamahagi ng mana. Samantalang ang iba naman na simpatya kay Elior ay naniniwalang nararapat lamang na makuha niya ang yaman ng kanyang ina, lalo't malinaw na siya ang tagapagmana. Sa bawat hakbang, naging mas mahirap ang labanan. Sa kabila ng pag-amin ni Don Hector tungkol sa simbolismo ng kwintas, hindi pa rin siya sumusuko sa yaman. Sa halip, ginamit nila ang kanilang koneksyon sa mga matataas na tao sa negosyo at gobyerno upang palakasin ang kanilang paninindigan. Ang sigalot na ito ay hindi na lamang personal na usapin. Naging pampublikong isyu na ito na binabantayan ng marami. Sa ganitong estado, si Elior ay natutong magpakumbaba ngunit maging matatag. Alam niyang hindi magiging madali ang labanang ito. Ngunit hindi rin siya papayag na basta na lang masayang ang iniwang pamana ng kanyang ina habang pinapanood niya ang coverage ng press conference mula sa kanilang bahay. Hinigpitan niya ang hawak sa kwintas. Alam niyang ito ang patunay ng kanyang karapatan. At kahit anong gawin ng kampo ng Sorianos, hinding-hindi siya uurong. Matapos ang mahabang taon ng masalimuot na paglilitis, dumating din ang araw ng desisyon. Sa loob ng courtroom na puno ng mga abogado, pamilya at mga reporters, nagtatinginan ng lahat nang humarap ang hukom upang ipahayag ang hatol. Matapos ang masusing pag-aanalisa sa lahat ng ebidensya, ani ng hukom, ang korte ay nagpasyang kilalanin si Elior Andelaria bilang lehitimong tagapagmana ng Inares Estate. Hindi agad nakapagsalita si Elior. Tila huminto ang oras habang unti-unting sumiksik sa isipan niya ang kahulugan ng mga salitang iyon. Napatakip si Mang Remigio sa mukha, tahimik na umiiyak sa tuwa. Mula sa kanilang kinauupuan, si Attorney Tejada at Engineer Mateo ay parehong ngumiti ng may pagmamataas. Ngunit sa kabilang banda ng courtroom, ang kampo ng mga Soriano ay natigil sa kanilang mga galaw. Ang dating mapanghamak na ekspresyon ni Luis ay napalitan ng pagkabigla at hindi maipaliwanag na takot. Mahalaga ang araw na ito.
wika ng hukom bago tuluyang magsara ng kanyang papeles. Ito ang pagwawasto sa isang matagal ng pagkakamali at naway magsilbi itong aral sa lahat ng narito. Agad na binalita sa media ang desisyon at mula noon ay nagsimula ng maisaayos ang mga ari-ariang ipinagkait kay Elior. Ang mga lupa sa Antipolo na dati ay under management ng mga tagapagmana ng Soriano ay naibalik sa pangalan ng Linares. Hindi lamang iyon. Ang mga building shares at ilang offshore assets na matagal nang itinatago ay inilabas na rin bilang bahagi ng karapatan ni Elior. Sa kauna-unahang pagkakataon, nasaksihan ni Elior at ng kanyang ama ang katuparan ng pangarap ni Alisa na muling makuha ang kanilang dignidad. Isang araw, habang tinitingnan ni Elior ang mga dokumentong nagpapatunay ng kanilang pagmamay-ari sa Linares Estate, kinausap siya ni Mang Remigio. "Anak," sabi ng matanda, "kita mo na, hindi na sayang ang mga sakripisyo ng nanay mo. Ngayon, nasa mga kamay mo ang lahat ng ipinaglaban niya." "Pa," sagot ni Elior habang hawak ang kwintas na iniwan ng kanyang ina, "hindi ko magagawa ito kung wala kayo. Dahil sa inyo, natutunan kong huwag sumuko. Natutunan kong panindigan ang tama kahit mahirap." Ngunit hindi natapos ang kwento doon. Matapos ang desisyon ng korte, umalingaw-ngaw ang mga balitang tinanggalan na ng board privileges sina Luis, Anton at Crispin. Ang kanilang mga posisyon sa kumpanya ay ipinasa sa mga bagong trustees na may mas maayos na reputasyon at integridad. Sa kabila ng kanilang mga pagtatangka na manatili, malinaw na sila ay naging simbolo ng maling pamamalakad at pang-aabuso ng kapangyarihan. Ang mga pangalan nila ay unti-unting nawala sa listahan ng mga prominenteng negosyante. Samantala, si Don Hector ay hindi nakaligtas sa mga kasong isinampa laban sa kanya. Isa-isang lumabas ang mga ulat ng falsification at obstruction of inheritance, dahilan upang harapin niya ang mas mabigat na parusa. Mula sa pagiging isang makapangyarihang negosyante, nalamatan ang kanyang pangalan at unti-unting nawala ang kanyang impluensya. Ang dating takot na dala niya sa maraming tao ay napalitan ng awa at paglibak mula sa publiko. Sa huli, si Elior at ang kanyang ama ay bumalik sa isang lugar kung saan dati nilang tinatanaw ang magarbong mga gusali mula sa malayo. Ngayon, ang mga gusalong iyon ay bahagi na ng kanilang pag-aari. Ngunit higit sa yaman, ang tagumpay na ito ay nagbigay sa kanila ng bagay na matagal nang ipinagkait, ang dignidad. Sa bawat hakbang nila patungo sa bagong simula, dala nila ang pagmamalaki sa kanilang pangalan, hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil sa kanilang tapang, pagsumikap, at pananampalataya na darating ang araw ng hustisya. Lumipas ang ilang taon at si Elior Candelaria, na noon ay isang batang tahimik na binabaliwala ng karamihan, ay unti-unting naging kilalang pangalan sa larangan ng arkitektura at advokasya. Sa edad na 25, mayaman na sa karanasan at inspirasyon, nagtayo siya ng isang foundation na tinawag niyang Alisa Hope Foundation. Ang layunin nito ay simple ngunit makapangyarihan: magbigay ng edukasyon at oportunidad sa mga batang lansangan na tulad ng kanyang inaasahan noong bata pa siya. "Gusto kong lahat ng bata, kahit gaano kahirap ang kanilang sitwasyon, ay magkaroon ng pagkakataong maabot ang kanilang mga pangarap," ani Elior sa kanyang talumpati noong inilunsad ang foundation. Suot pa rin niya ang kwintas na naging simbolo ng kanyang pag-asa at lakas ng loob. Nagsimula ang foundation sa maliit. Isang lumang gusali ang kanilang ginawang sentro. Dito nagtipon ang mga voluntaryo upang turuan ang mga bata ng basic literacy, science at arts. Hindi nagtagal, naging tulay ito upang maipasok sa mas maayos na paaralan
ang mga batang dating nangangalakal ng basura o nagbebenta sa kalye. Tuwing may nakikitang batang tumatanggap ng diploma o umaakyat sa entablado, pakiramdam ni Elior ay isa itong tagumpay na higit pa sa kahit anong ari-ariang napanalunan niya. Samantala, sa kanyang tahanan, si Mang Remigio, bagamat tumanda na, ay nanatiling aktibo sa pagtulong sa komunidad. Hindi siya umasa sa yaman na dala ng Yenares Estate. Sa halip, patuloy siyang nagboluntaryo sa mga proyekto ng anak. Hanggang sa isang araw, isang malaking sorpresa ang dumating. Pinarangalan siya bilang ama ng taon ng lungsod ng Maynila. Ginoong Remigio, sabi ng punong lungsod, habang iniabot ang parangal, ang dedikasyon ninyo bilang ama at ang pagsisikap ninyong mapabuti ang buhay ng inyong anak ay naging inspirasyon para sa lahat ng magulang sa ating lungsod. Habang hawak ang kanyang tropeo, napatingin si Mang Remigio kay Elior na nakangiti sa kanya mula sa audience. Hindi ko naman magagawa ito kung hindi ako naging ama ng isang napakahusay na bata. Elior, salamat sa iyo. Ngunit hindi lang sa mga bata at sa kanyang ama umiikot ang misyon ni Elior. Sa parehong taon, natapos niya ang isa sa kanyang pinakamatapang na proyekto, ang tinatawag niyang Basura Arkitektura. Ang proyektong ito ay isang gusali na gawa sa recycled materials. Mga lumang gulong, basag na salamin, sirang kahoy, at iba pang itinapong bagay na ginawang moderno at maganda. Hindi lamang ito naging isang simbolo ng sustainability, kundi pati na rin ng kakayahang mag-transform ng basura patungo sa isang bagay na may halaga. Ang basura arkitektura ay naging usap-usapan sa buong Asia. Naging subject ito ng mga artikulo sa architectural magazines at pati na rin sa environmental journals. Napansin ito ng Philippine Institute of Architects at nang pormal na pasinayaan ng gusali, tumanggap si Elior ng isang honorary award mula sa institusyon. Ang kanilang citation, para sa isang arkitekto na hindi lamang lumilika ng magagandang gusali, kundi pati mga espasyong naglilingkod sa tao at sa kalikasan. Sa kanyang acceptance speech, sinabi ni Elior, ang bawat piraso ng gusaling ito ay nagmula sa itinapon na ng lipunan. Pero tulad ng mga materyales na ito, naniniwala akong walang sino man ang dapat itapon o balewalain. Ang bawat isa ay may halaga at ang bawat isa ay may potensyal. Habang patuloy ang pag-angat ni Elior, nagkaroon ng pagkakataon ang publiko na makita ang isa sa mga taong minsang naging bahagi ng kanyang madilim na nakaraan. Sa isang TV interview, lumabas si Luis Soriano. Matagal nang hindi naririnig mula nang mawala ang impluwensya ng kanilang pamilya. Halatang tumanda siya ng husto at sa kanyang mukha'y bakas ang pagsisisi. May mga nagawa akong hindi tama, wika ni Luis sa kamera. May mga tao akong nasaktan at nais ko lang humingi ng tawad, lalo na kay Elior. Umaasa akong mapatawad niya ako at sana'y makita niya ang sinseridad ko na baguhin ang sarili. Bagamat tumagos ang mensahe ni Luis sa marami, nanatiling tahimik si Elior. Hindi siya nagbigay ng komento tungkol dito. Sa halip, patuloy niyang inilaan ang kanyang oras at enerhiya sa mga proyekto ng kanyang foundation, sa kanyang mga disenyo, at sa paggawa ng positibong epekto sa mundo. Sa mga sumunod na taon, patuloy na lumawak ang mga proyekto ng Alisa Hope Foundation. Ang mga dating lansangan na puno ng batang nagtatrabaho ay unti-unting nagkaroon ng mas maaliwalas na kinabukasan.
Ang basura arkitektura ay naging modelo para sa maraming gusali sa iba't ibang bansa. At si Elior, bagamat na natiling simple ang pamumuhay, ay naging inspirasyon sa napakaraming tao. Sa huli, ang kwintas na laging suot niya ay hindi lamang simbolo ng kanyang pinagmulan. Ito rin ay naging paalala na kahit gaano kahirap ang simula, ang isang matatag na puso ay laging makakahanap ng daan tungo sa tagumpay. Sa ilalim ng lilim ng isang malaking punong mangga, nakaupo si Elior kasama ang kanyang ama sa maliit na harapan ng kanilang bagong tahanan. Hindi ito marangya, ngunit ito ay maaliwalas, payapa at puno ng alaala ng kanilang mahabang paglalakbay. Sa harap nila, sa loob ng isang simpleng kahoy na frame, naasabit ang kwintas na minsang naging sentro ng kanilang buhay. Sa ibaba ng frame, may nakaukit. Hindi lahat ng ginto ay makikita mo agad. Nakakapanibago, ano pa? Tanong ni Elior habang umiinom ng malamig na salabat. Napatingin si Mang Remigio sa anak, tila nagbabalik tanaw sa mga panahong halos wala silang matulugan. Oo anak, parang kahapon lang, hindi ko ma-imagine na magkakaroon tayo ng ganitong klasing buhay. Kaya nga, ani Elior, sabay ngiti. Masarap balikan ang lahat ng pinagdaanan natin. Minsang tinanong si Elior sa isang panayam kung ano ang pinakaimportanteng tagumpay sa buhay niya. Hindi siya nagdalawang isip sa sagot. Ang makitang ngumiti ang tatay ko. Para kay Elior, ang bawat paghihirap, bawat insulto at bawat hamon na nalampasan niya ay hindi para sa sarili, kundi para sa kanyang ama, ang taong nagtiis ng lahat para lamang mabigyan siya ng pagkakataong umunlad. Ang ngiti ni Mang Remigio para kay Elior ay isang simbolo ng tagumpay na walang material na bagay ang makakapantay. Mula noon, si Elior ay patuloy na nagdidisenyo ng mga gusali na hindi lamang maganda sa paningin, kundi kapaki-pakinabang para sa mga nangangailangan. Sa tulong ng kanyang foundation, nakapagtayo siya ng mga paaralan sa mga lugar na dati walang akses sa edukasyon. Nakipag-ugnayan siya sa iba't ibang non-profit organizations upang maghatid ng solar-powered classrooms at community centers para sa mga mahihirap na barangay. Hindi na mahalaga para sa kanya ang tumanggap ng papuri o parangal. Ang tanging layunin niya ay makatulong, tulad ng inaasam ng kanyang ina. Bawat taon, bumabalik si Elior sa kanyang dating paaralan, hindi lamang bilang isang arkitekto, kundi bilang isang inspirasyon sa mga kabataan na tulad niya noon. Sa tuwing nagtuturo siya ng simpleng lesson tungkol sa disenyo o sinasalaysay ang kanyang mga pinagdaanan, hindi maiwasang bumilib sa kanya ang mga estudyante. Kuya Elior, tanong ng isang batang lalaki, paano po ba maging matagumpay tulad ninyo? Numiti si Elior. Hindi sa yaman o sa dami ng mga tropeyo na susukat ang tagumpay. Kung kaya mong tumayo muli, kahit ilang beses kang bumagsak, at kung kaya mong makatulong sa iba, matagumpay ka na. Sa huling bahagi ng kanyang talumpati, palaging binabanggit ni Elior ang tungkol sa kwintas. Ipinaliwanag niya na bagamat ang kwintas ay may simbolikong halaga sa kanilang pamilya, hindi ito ang tunay na yaman na naiwan ng kanyang ina. Ang tunay na yaman, ani Elior, ay ang dangal na naipamana niya, ang pananampalataya sa sarili at ang lakas ng loob na harapin ang anumang hamon. Habang tumatanda si Elior, nanatili siyang mapagkumbaba. Ang kanilang bahay, na dati isang pangarap lamang, ay puno ng mga simpleng bagay na may malalim na kahulugan. Sa isang tabi ng sala, nakadisplay ang mga lumang drawing ng batang si Elior. Ang unang mga plano ng gusali na ibinuhit niya nung wala pa siyang sariling gamit. Sa tuwing may gumadalaw na mga kaibigan o kapwa arkitekto,
Pinagmamalaki niya ang mga simpleng likha na iyon. Hindi dahil maganda ang pagkakaguhit, kundi dahil ito ang nagbigay daan sa kanyang pangarap. Bakit hindi mo nasuot ang kwintas? Minsang tanong ni Ma'am Levina, ang guro niya noong high school, nang dumalaw ito sa kanilang bahay. Dahil gusto kong lagi itong nakikita, ma'am. Sagot ni Elior, nasa frame ito ngayon para maging paalala sa akin at sa lahat ng pumupunta dito na hindi sa panlabas na anyo matatagpuan ang tunay na yaman. Ang kwintas na ito ay isang alaala ng pagmamahal, ng pananampalataya at ng tapang. Habang pinagmamasdan ni Ma'am Levina ang frame, nakangiti niyang sinabi, "Tama ka, Elior. Hindi lahat ng ginto ay nasa anyo ng pera o ari-arian. Ang tunay na yaman ay nasa puso." At sa huli, nanatili si Elior sa parehong prinsipyo na gumabay sa kanya sa buong buhay niya. Hindi lamang siya isang matagumpay na arkitekto, isa rin siyang tagapagbigay ng pag-asa sa mga tulad niyang pinagsimulan sa hirap. Ang kwintas, bagamat simpleng bagay, ay naging isang simbolo ng kanilang lahi, ng kanilang dangal, at ng kanilang pananampalataya sa sarili. At ito, sa lahat ng bagay, ang pinakamahalagang yaman na naiwan ni Alisa Inares sa kanyang anak, ang yaman ng karangalan, ng layunin at ng walang hanggang pagmamahal.